About a decade or so ago, marami na ang nagsasabi na mas mahal na ang magpaanal kaysa magpakasal. Kaya siguro, pakonti ng pakonti ang nagpapakasal ngayon. May ibang mga nagpapakasal pero ayaw namang mag-anak. Iba na talaga ang takbo ng buhay ngayon. Dito sa Time to Talk, ang gagawin natin ay magre-review tayo ng pelikulang Unmarried na nagwagi bilang second best picture sa Metro Manila Film Festival. Ito ay pinagbibidahan ni Angelica Panganiban at Zanjo Marudo. But before we give you the review, please don't forget to like and subscribe to our channel, PH Time, and press the notification button for further updates. Unmarried is under the direction of Jeffrey Heturian, whose prominent works include Cobrador, Tuhog, at Sana Pag-ibig Na. Matagal siyang di gumawa ng pelikula and Unmarried is his comeback movie. Worth ba ang kanyang comeback? Oo naman, after all, nanalo siya bilang Best Director. Congratulations, Jeffrey. Pero maganda ba talaga ang pelikula? Let's find out. Now na. Unmarried opens to a boring start. Nakakabornot ang unang bahagi ng pelikula. Sa kwento, sina Angelica Panganiban at Zanjo Marudo ay nagkakilala dahil pareho sila ng annulment lawyer, played by Eugene Domingo. Si Angelica ay gusto nang hiwalayan ang kanyang asawa na si Tom Rodriguez. Samantalang si Zanjo naman ay hinihiwalayan na ng kanyang kabiyak na si Solen Yusaf. Galing sa mahirap na pamilya si Angelica pero may background sa culinary arts. Nakilala niya si Tom sa isang bake fair. Nagkagustuhan at nagpakasal. Parang ini-imply sa kwento na baka nasilaw lang si Angelica sa sobrang yaman ni Tom. Pero matapobre si Tom. Lagi niyang ipinamumukha kay Angelica na siya ay nasa itaas at si Angelica ay nasa ibaba. Si Vilma Santos ba ang scriptwriter nito? Ay hindi pala. Si Chris Martinez at Therese Cayaba ang sumulat ng pelikula. Kasi naman si Tom, pati ang pagiging tagatan sa Cavite ni Angelica ay sinusumbat sa kanya. Bukod sa custody ng kanilang dalawang anak, ipinaglalaban din ni Angelica na magkaroon siya ng share o parte sa chain of bakeries nilang mag-asawa kapag natuloy ang hiwalayan. Si Angelica ang nagsimula ng negosyo pero si Tom ang namuhunan nito. Ang sama ng ugali ng karakter ni Tom. Gusto niya kanyang lahat. Lagi niyang dialogue, all mine. Iba naman ang kwento ni Zanjo. Magaling na artist pero lasenggo. Pagdating sa karir, naiwan siya ni Solen Yusaf na isang sikat na news anchor. Ayaw makipaghiwalay ni Zanjo dahil mahal pa niya si Solen. At ayaw din niyang mapahiwalay sa anak niya as played by Zach Sibug. Kaya siguro ayaw umangat ang istorya sa umpisa ay dahil walang chemistry sina Angelica Panganiban at Zanjo Marudo. Magkasama sila sa One More Try pero di naman sila romantic pair dun. Dito sa Unmarried, dahil sila ang lead stars, expected na magpo-fall sila sa isa't isa. And it happens. Pero walang kilig factor. Unang-una, nasa isip ng mga manonood na di sila pwede ma-fall. They are both in the middle of their respective annulment cases. Paano kung may makakita sa kanilang naglalambingan? Naglasingan nga sila sa bar eh. Sa mga nanonood, ang nasa isip nila, ano ba ito? Ito pa ang ikatatalo ng mga kaso nyo. Mabuti na lang at umangat ang kwento sa second half. Mas nakakaantig pala ang hugot ni Zanjo. At mas marami na din naglaba sa mga detalye na hindi alam ng mga manonood. Nag-work ang Unmarried dahil sa mga performances ng mga artista, lalo na si Angelica Panganiban na never pang nabigyan ng major acting recognition either sa comedy o sa drama kung saan pareho siyang mahusay. Si Zanjo Marudo, medyo uneven ang performance dito. May pagkakatatonik. Minsan, one-note samba ang performance. Pero may mga eksena siya kung saan napakahusay naman niya. Lalo na doon sa interaction niya doon sa anak niya na nagbibinata na.
Si Zach Zibug, well-deserved ang Breakthrough Performance Award na binigay sa kanya ng mga hurado. Panalong-panalo yung courtroom scene niya. Mahusay din siyempre si Charmaine Centenera bilang ina ni Angelica. Kaunti lang ang eksena pero markado. Bigay na bigay. Ang isa sa mga cast members na malaki ang kontribusyon sa pelikula ay si Eugene Domingo bilang abogada ni Angelica at Zanjo. Typical Eugene, no dull moment with her. Now, is Anne-Marie worth watching? Oo naman. Besides being the second best picture, it is also a painless way to learn about the intricacies involving annulment. Dahil ang producer ay si attorney Georgie Alonso, syempre alam niya ang galawan tungkol sa annulment. Kulang na lang ay nag-abot sila ng handbook sa bawat bumili ng movie ticket dahil ipinakita sa Anne-Marie ang step-by-step process ng annulment na talaga namang madugo. Naging masarap na ding panoorin ang Anne-Marie nang tumagal-tagal. Ang tagal lang talaga mag-init ng kwento, but once sumipa, tuloy-tuloy na ang excitement. Naging napaka-engaging ng pelikula. Ang isa pang maganda sa Anne-Marie ay ang unexpected ending. Kung medyo matali-talinong manonood ka, baka mahulaan mo. Ako, hindi ko masyadong nahulaan. Medyo slight lang. Ang pagiging unpredictable ng Anne-Marie ang isa sa mga strengths nito. Nag-effort talaga para masorpresa ang mga manonood. Not your typical rom-com. Teka, rom-com ba ito? Kayo na lang ang mag-judge. Pero, payo lang sa mga mag-asawang nanganganib ang pagsasama, stay away from this movie. Anne-Marie may just give you an idea to break free from your unhappy marriage. If I were to rate Anne-Marie, baka on a scale of 1 to 5, ang ibibigay kong rating dito ay 3.5. Simula pa lamang ito ng ating pagre-review ng entries sa 51st Metro Manila Film Festival. Kaya abangan nyo pa ang aming mga reviews na mapapanood nyo dito lamang sa Time to Talk sa PH Time.